Hello and welcome for another tips and tricks. So ngayon ay magkakaroon tayo ng isang simpleng tips, kung saan ay ituturo ko yung mga mahalagang settings sa phone, na dapat ay naka-turn off, so kung interesado ka sa tips and tricks natin ngayon ay keep on watching and let's proceed. So para sa unang mobile phone settings, na dapat ay naka-turn off, open ang main settings ng phone. Then scroll nyo lang pataas at hanapin ang security and privacy. Then i-click nyo ito. Tapos dito sa security and privacy, ay scroll nyo lang at hanapin nyo naman ang more security settings. Then i-click nyo ito. Then scroll up at hanapin ang make passwords visible. So just in case na hindi nyo makita, o mahanap ang make passwords visible sa phone nyo, hindi po kasi lahat ng phone models, o brand ay pareho ang phone settings. So ganito po ang gawin nyo para makita ang make passwords visible. Back lang natin hanggang sa main settings ng ating cellphone. Dito sa main settings ng ating mobile phone, ay may makikita kayo na maliit na search icon sa itaas, tap nyo yan. Then type ang make passwords visible. Then may lalabas na result dito sa ibaba, tap nyo ito. So ayan, once na nakita at nahanap nyo na ang make passwords visible, ay kailangan nating turn off ito. Kailangan naka-turn off ito, upang hindi ma-expose ang ating mga password, just in case na nasa work tayo or nasa public place, at nagta-type tayo ng ating password, minsan hindi natin alam may nakatingin sa phone natin, so madali nilang malalaman ang ating password, dahil bawat letter na pindutin natin ay nagpapakita, o lumalabas sa screen ng phone, once na naka-turn on ang make passwords visible, so dapat ay naka-turn off ito upang mas safe and secure ang ating mga password. So para sa pangalawang setting sa ating mobile phone na dapat ay naka-turn off, ay scroll nyo lang pataas. At dito sa ibaba ng make passwords visible, ay makikita naman natin ang device admin app. Tap natin ito. Dito sa device admin apps, ay may makikita kayo na mga apps dyan. So dito sa phone ko ay may tatlong apps, Find Hub, Link to Windows, at Outlook Device Policy. So ano nga ba ang kayang gawin ng mga device admin apps sa ating mobile phone? Bakit kailangan nating i-turn off ang mga ito? So try nating i-turn on o i-activate itong Find Hub. So sabi dito, activating this admin app will allow Google Play services to perform the following actions. So ito po yung mga pwede niyang gawin sa atin cellphone once na activated ang application na ito. Una, erase all data. Pwede niyang i-erase lahat ng data sa phone natin, nang walang warning o notice o kahit wala tayong pahintulot, sa pamamagitan ng factory reset. Pangalawa, change the screen lock. Kaya niyang palitan ang screen lock ng ating cellphone. Pangatlo, lock the screen. Pwede niyang i-lock ang phone screen natin, anytime na gusto niyang i-lock ang phone screen ng ating cellphone. At pang-apat, disable some screen lock features, so ibig sabihin hindi natin ma-open ang ating mobile phone. So yan po ang mga pwede at kayang gawin ng device admin app sa ating mobile phone. Just in case na naka-turn on, or naka-activate ang mga admin apps sa ating mobile phone, so kung may mga device apps dyan sa phone mo na hindi ka familiar, o hindi mo kilala, ay mas mabuti kung i-deactivate, o i-toggle off mo na ang mga ito. So ang pangatlong setting sa ating mobile phone, na dapat naka-turn off, ay itong Show Recommended Apps. I-click ang Recent button sa ibaba ng ating mobile phone. So once na pinindot nyo ang recent button sa cellphone nyo, ay makikita sa ibaba, yung mga madalas nating gamitin na mga application sa ating cellphone, so kung mahilig ka magpahiram ng cellphone sa tropa, o mga kaibigan mo,
at ayaw mo na makita nila yung mga sites, at app na madalas mong gamitin, ay i-click yung 3 dots sa may upper right corner ng cellphone mo. Then i-click ang settings. Then i-toggle off ang show recommended apps. Then back na tayo sa ating home screen. Then i-click ang recent button. So ayan, kung mapapansin nyo wala ng mga apps na madalas nating e-open, o recommended apps sa ibaba ng phone natin. So ayan, sana po ay nagustuhan nyo ang video natin ngayon, at maraming salamat po sa mga nag-subscribe, at kung bago ka palang napadaan sa channel na ito, at gusto mo ng mga ganitong video, ay huwag po sana kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell button, upang updated po kayo once na mag-upload ako ng bagong video. So thank you for watching, and God bless po sa lahat.